The moment na iniisip mo ang lahat ng bayarin, lalo po yan dadami guys. The moment na iniisip mo yung utang na hindi mo pa rin nababayaran, lalong dadami ang utang mo. Hello guys! Welcome sa Manifest PH. Sa videong ito, pag-uusapan naman natin ang isa sa mga sikreto tungkol sa pagyaman. Ang tawag po dito is the Universal Laws of Prosperity and Abundance. So marami pong universal laws na ginawa po ng Diyos. So ang unang pag-uusapan po natin sa videong ito ay tungkol sa the law of attraction. So kailangan nyo po guys malaman ito para umasenso at yumaman po kayo in all areas of your life. Kailangan nyo nang malaman ito kasi ito yung hindi tinuturo sa labas na ngayon ay malalaman nyo na dito sa channel na ito. Kaya all you need to do is keep in touch po tayo sa ating YouTube channel. Mag-subscribe po kayo sa Manifest PH at i-like nyo po ang mga videos po natin. Marami na po ba kayong pampaswerteng ginagamit sa buhay? Marami na kayong na-experience na mga pampaswerte pero hanggang ngayon is hindi pa rin siya gumagana. Meron po kasing kulang or missing puzzle. Kailangan nyo pong mahanap or ma-unlock ang missing puzzle na ito. At sa bidyong ito, i-reveal ko sa inyo ang missing puzzle or yung nawawalang susi para ma-activate nyo ang mga pampaswerte nyo sa buhay. When God created the entire universe, meron siyang ginawang batas ukol sa pagyaman. At ang mga batas na ito ay tinago ng mga elites noong unang panahon, kung saan sila lamang ang nakikinabang at sila lamang ang lalong yumayaman sa panahon noon. Pero ngayon po is na-i-reveal na po ito sa publiko. So maswerte yung mga naka-adapt at nalaman ng maaga ang mga sikretong ito. Pero kung hindi nyo pa alam ang mga sikretong ito, eto po yung tamang panahon. This is the right time para malaman nyo ang sikreto ng pagyaman na ito para umunlad ka na sa buhay. So meron nga pong ginawa ang Diyos na mga batas ukol sa pagyaman. So ayon sa law of attraction, lahat ng iniisip po natin, lahat ng nararamdaman natin ay nagiging katotohanan po ito. So yan po yung ibig sabihin ng law of attraction. So let's say ikaw po to, meron tayong tinatawag na positive and negative. Kapag lagi pong negative ang ating iniisip sa buhay, yun din yung magiging katotohanan papunta po sa ating buhay. So let's say lagi ka pong nagwo-worry, lagi kang may duda or doubt, yan po ay magiging katotohanan. Mamamanifest mo po yan papunta po sa'yo. Kung lagi ka pong naiinggit sa kapwa, kung lagi kang galit, yan po ay magiging katotohanan ng buhay mo. So yan po yung tinatawag po natin na law of attraction. Ito po yung hindi sinasambit at hindi tinuturo sa labas na kailangan nyo na pong malaman. Dahil kahit anong pampaswerte po ang gamitin po ninyo, kapag hindi nyo po ina-apply ang batas na ito, is parang bina-violate nyo po yung batas na ginawa ng Diyos. Kasi when God created the entire universe, so ito po yung mga planets, may stars. So let's say ito po yung buong galaxy. When God created the entire universe, meron po siyang ginawang mga batas sa entire universe. At meron din po siyang batas na ginawa ukol sa pagyaman. Kaya kung ano po yung lagi po nating iniisip, na mamagnet po natin yan. Ang katawan po kasi natin guys is para po itong antena. So meron po tayong tinatawag na antena dito po sa pinakamataas na bahagi
ng ating ulo. So, nagbo-broadcast po yan, guys. Kung ano yung binobroadcast po natin sa ating isipan, napupunta po yan, guys, sa universe na ginawa ng Diyos. So, kung nag-broadcast ka ng worry, doubt, nag-broadcast ka ng fear or takot, kakalat po yan, guys. Kakalat yan sa entire universe. So, mabobroadcast yan, guys, ng universe. So, ang mangyayari po is, babalik po yan papunta ulit sa'yo. So, kung ano yung binuga mong isip at nararamdaman, palabas, babalik po yan sa'yo. So, para po siyang tinatawag na mirror effect. Pero kung nagtanim ka po ng positive sa kapwa mo, nagtanim ka ng love, nagtanim ka ng gratitude, lagi kang masaya, lagi kang nagpapasalamat, ibu-broadcast po yan ng isip po natin papunta sa universe, and then babalik po yan sa atin. So, babalik din sa atin yung love, gratitude, nag-broadcast ka ng pagmamahal sa kapwa, ibabalik din po yan sa'yo ng universe. So, yan po yung ibig sabihin ng law of attraction. Kaya be careful po tayo sa lagi po nating iniisip. Dapat magkaroon po tayo ng disiplina sa mga iniisip po natin, guys. Kasi kapag laging basura ang iniisip natin, magiging basura din po yung buhay po natin. Pero kung lagi pong positive ang iniisip natin, lagi tayong happy, lagi tayong masaya, ang lagi po nating iniisip is makatulong sa kapwa, ano yung purpose po natin dito sa mundo, ano yung maiaambag natin sa lipunan na maganda, ibabalik din po yan sa atin ng universe. So again, guys, ang universe, ginawa po ito ng Diyos, ang universe. Meron pong ginawa ang Diyos na batas na ang nag-handle po is ang universe. Kung saan sa loob ng universe na ito, nandyan yung mga batas. At kasali po dyan yung batas ukol sa pagyaman. So ang kailangan po nating gawin is change the way you think. Palitan po natin yung lagi po nating iniisip sa ating isipan. So kapag lagi po tayong positive, ma-attract po natin yung magandang buhay. So yan po yung dapat nating unahin, guys. So marami pa pong batas ng pagyaman. Pero ito po yung kailangan po nating unahing ayusin. Yung laman ng isip po natin. Kapag nakontrol po natin yung isip natin na lagi po tayo nag-iisip ng mga positive, lagi tayo nag-iisip ng mga positive, mas madali pong mag-manifest ng success. Mas madali pong mag-manifest ng pera. Napakadali pong mag-manifest ng pera, guys. Kung gusto mo ng kotse, ibibigay po yan sa'yo ni Lord. Kung gusto mo ng magandang bahay, ibibigay po yan sa'yo. Basta ma-master mo po itong tinatawag po nating law of attraction. So, basic information pa lamang po ito, guys, tungkol sa law of attraction. So, marami pa po tayong pag-uusapan ukol sa pagyaman. So, eto na po, guys, yung best time para malaman nyo ang mga sikretong ito. Kasi tatalab lamang po yung mga pampaswerteng ginagawa po natin at ginagamit po natin sa ating buhay kapag na-master nyo po ang tinatawag po nating universal law. At isa nga po dyan sa mga universal law yan ay ito pong law of attraction. So sana meron po kayong natututunan sa mga sinasabi ko. So para lalo nyo po itong magets, let's say lagi nyong iniisip yung mga bayarin nyo po sa bahay. Mga bayarin po ninyo sa Meralco, bayarin sa tubig. The moment na iniisip mo ang lahat ng bayarin, lalo po yan dadami, guys. The moment na iniisip mo yung utang na hindi mo pa rin nababayaran, lalong dadami ang utang mo. Yan po yung ibig sabihin ng law of attraction. So kapag lagi ka pong nagwo-worry, lagi kang may duda at fear, yan ang lagi mong mamamagnet
or magiging katotohanan ng buhay mo. So kapag nakakapag-isip or nakakaramdam po kayo ng negatibo, ang gawin nyo is cancel, cancel, cancel. Yan yung lagi nyong sasabihin. Then palitan nyo po siya agad ng positive. Ang ipalit nyo is may darating na pera. May darating na pera. May darating na good news. May darating na opportunity. So lagi lamang po tayong positive. Dapat nandito po tayo sa side na ito. So kung ang lagi mong iniisip is yung negosyo mo, lagi mong iniisip is yung pangarap mo, yan din po yung magiging katotohanan sa buhay mo. Kasi ito yung araw-araw mong iniisip. Iniisip mo yung savings mo, yung pag-expand ng income mo, iniisip mo yung brand new car mo, iniisip mo yung brand new house mo. Yan yung ibibigay sa iyo ng universe. Yan yung ibibigay sa iyo ng Diyos. So sana may natutunan po kayo guys sa bidyong ito. At sa mga susunod na video, marami pa po tayong pag-uusapan na mga batas ng pagyaman na ginawa po ng Diyos. At kung kayo po'y naniniwala sa sarili nyo na ang pagyaman is malapit nyo nang makamit, na ang pagyaman is papunta na sa buhay ninyo, type yes to affirm. So hanggang dito na lamang guys at magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na video at abangan nyo ang pangalawang batas ng pagyaman na pag-uusapan po natin. Kasi kapag nahanap nyo na yung susi or master key sa pagyaman, eto na po yung simula ng pagyaman po ninyo. So hanggang dito na lamang po at magkita-kita po ulit tayo sa ating mga susunod na video. Maraming salamat po.